Kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila nitong Lunes bunsod ng habagat, inalam mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga apektadong lugar matapos niyang pangunahan ng situation briefing sa MMDA. Ayon sa kanya, sa 5 oras, umabot sa 201.7 millimeters ng ulan ang bumagsak noong Lunes. 44% yan ng ulang ibinagsak ng Bagyong Ondoy sa loob ng 24 hours. Katumbas anya yan ng halos 50,000 na Olympic swimming pool, kaya hindi anya maiiwasan ang pagbaha. Pero giit ng Pangulo, may nakita namang pagbabago sa paghupa ng tubig. Nakita natin may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ng baha, pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang tuhod na lang. Yung iba hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang 1 araw, wala na. Resulta niya yan ng mga hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa baha, gaya na lamang ng dredging, pagpapalawak at pagkukumpuni ng mga drainage system at pagtiyak na gumagana ang lahat ng pumping station. We have 73 pumping stations that are all of them are functioning now. Marami doon ay hindi pa nakapag-function, minsan hindi pa gumana yon. Yung mga iba dyan, ngayon napapaandar na natin lahat. At patuloy pa rin ang ating dredging, patuloy pa rin ang ating pagbomba. Ang pumping station, meron pa tayo yung mobile na pumping equipment. We have 11 of those, I believe, that we are also using. May usapan na rin ayon sa Pangulo ang pamahalaan at ang engineering company na Haskoning mula sa the Netherlands para bumuo ng nature-based solution ng mga proyekto na tutugon sa pagbaha. Kabilang na riyan ang mga catch basin para mapakinabangan ng ulan sa ibang mga bagay at hindi masayang. Maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities. Halimbawa, yung mga football field, yung mga open fields, yung mga kahit na may building, pwede namang hukayin yun. And they have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo. Para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati. Sa Camp Aguinaldo, sa UST. At ang natapos na, kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern. Oras anya na matapos ang detailed engineering ng naturang proyekto bago matapos ang buwan, ipapaprioridad anya ito para agad na makita ang epekto. We are already at present time conferring and speaking to the areas, kung sino man ang namamahala doon sa mga area na yon, na pumayag sila para hukayin nga yung kanilang lugar. Kenneth Pasyente para sa Bayan.